Walang katapusang biyaya. Mateo chapter 7 verse 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Mga Hebreo chapter 4 verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Awit chapters 107 verse 28 to verse 30. Na magkagayoy nagsitaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kaniyang pinahihimpil ang bagyo, na anupat ang mga alon ni Yaon ay nagsisitahimik, na magkagayoy natutuwa sila dahil sila'y tiwasay, sa gayoy kaniyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. 1:4 chapter 10. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kaniya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. 1 chapter 14 verse 13 to 14. At anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuluwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Awit chapter 121 verse 2. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Kawikaan chapter 10 verse 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Mga Bilang chapter 6 verse 24 to 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mga Hebreo chapter 7 verse 7. Tatapwat walang anumang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Isang maikling panalangin para sa bansang Israel. Nawa Panginoon, patuloy mong proteksyonahan ang bansang Israel. Panatilihin mong ligtas ang mga tao roon at lalo na ang mga kababayan nating Pinoy OFW na nagtatrabaho roon. Nawa hindi sila maipit sa gitna ng gyera at matapos na ang kaguluhan doon. Amen.